So, eto na nga. Mga kababayan, eto na. Oo, nako. Una nating pag-uusapan dito mga kababayan ay nako, mag-iiyakan naman mga DDS dito mga kababayan. Nako, lalong-lalo na si Bato. Nako, ito yung aking nabalitaan mga kababayan na si Bato mga kababayan ay susyong galin na. Nako po. Hil Surat, may gilang shoutout po dyan sa Taiwan. No, Shushong galin na si Bato de la Ros. Ayan mga kababayan. Shushong galin or liligwakin, iielbo na ng Senado. Nako po. Tinanggal na siya mga kababayan. No, tatanggalan ng sahod, tapos tatanggalan na siya ng membership sa committee, at pangatlo, tatanggalin na siya pagka senador. Nako. Ito nga ang sabi ni Tito Sen mga kababayan, na naghihintay lang sila ng magfa-file ng ethics complaint. So, kapag may mag-file, doon na siya gagawa ng action. So, ito po mga kababayan, no? Pakinggan nyo po itong balita ngayon patungkol dito kay Bato de la Rose. Ayan, si Bato de la Rose mga kababayan. Pakinggan natin. Ito na po, ayan na. Lakasan po natin mga kababayan, no? Si Bato de la Rose. Asan na si Bato de la Rose mga kababayan? Travel with peace of mind with our May service ads lang po ha mga Your next kababayan. holiday trip starts with trip.com. Ayan, may ads lang mga kababayan. Wait lang. Asher, bakit tumatagal ang pagsasagawa ng mga pagdinig ng Ethics Committee sa Senado? Napunuan ang committee rooms kaya nahihirapan rin i-schedule ang muling pagkukonvene o pagtitipon ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ayon yan kay Senador J.V. Ejercito, ang chairperson ng committee. Punuan o tinatamad Umaabot lang? na sa 6 ang bilang ng mga reklamo laban sa ilang senador. Umaabot daw sa 6 ang reklamo sa mga senador dito sa ethics complaint. Paano hindi aabot sa 6? Yung unang ethics complaint kay Chis Escudero, katagal-tagal na niyan, pinagtatakpan kasi. Kaya ayan, natenga. Tapos meron pang ethics complaint dyan mga kababayan, patungkol kay Erwin Tulfo yata yun, no? Dito sa Bindalo at saka kay Marcoleta. Basta marami-rami yan sila mga kababayan, no? Diyan sa Senado na parang ayaw kasing gumalaw mga kababayan. Mukhang pinagtatakpan kasi ni GB Ejercito, kasi kung tutuusin mga kababayan, marami na po yan, tambak-tambak na, ayaw kasi niyang gumalaw. Kasi nga, di ba, malay natin, di ba, kapanyero, kaibigan, kaklase, ayun, 6 na mga kababayan. Ang naihain sa Ethics Committee, batay sa huling kumpirmasyon ni Senator J.V. Ejercito ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay naihain sa komite noon pang nakaraang taon. Diba? Ngunit natapos na Biruin ninyo, noon pang nakaraang taon yan. Kung inaraw-araw yan, di tapos. Hindi naman araw-araw nag-hearing dyan Bakit araw-araw ba may nag-hearing? Simula lang naman yan doon sa flood control. Hindi naman araw-araw. Minsan sa isang linggo, isang beses lang. Diba? Alam naman mga kababayan, tabunan kasi. Diba? Nagtatabunan, depensahan. Ayan, nangyayari sa inyo. Di ngayon, bandang huli, ikaw nasisisi. ay sa pinalang organisasyon ng Committee on Ethics and Privileges sa simula ng kasalukuyang buwan na wala ng available na rooms para ipagpatuloy ang kanilang mga pagpupulong. Walang available rooms. Paano walang available rooms? Hindi naman araw-araw may hearing. Diba? Pagdating kay Amy Marcos noong sa investigasyon sa ni Digong, ura-urada, meron agad kayong room. Ura-urada, meron agad kayong session hall. Naalala nyo mga kababayan, ang sabi nila, hindi daw maumpi-umpisahan ang impeachment ni Sara. Kasi tapos na daw ang sesyon. Tapos nagulat tayo, kalaunan, pagkabukas, meron agad. Meron agad hearing si Amy patungkol sa mga umaristo kay Digong. Alam niyo minsan itong Senado mga kababayan, maganda dito, tanggalin na yan abolish na yan Kasi walang saysay. Ang pagdating doon sa impeachment ni Sara, dinilay ni Chis Escudero.
Tapos nagugulat tayo, wala daw time, wala daw oras, wala daw panahon. Tapos nung si Aimee nagpatawag kung sino ang nang-aresto kay Digong, agad-agad. Tapos noong nagpatawag sila ng resolusyon para pagbutuhan na ipa-house arrest si Digong, pauwiin ng Davao, agad-agad meron, di ba? Putang ina talaga, nakakaputang ina talaga mga kababayan, sa totoo lang. Sa text message sa mga mamamahayag sa Senado ngayong umaga, kinumpirma ni Senador JV na isang conference room ang inotorisa ni Senate President Vicente Sotto III. Mahirap kasi mga kababayan dito sa Pilipinas, no? Sa totoo lang, kapag eleksyon, kahit gaano kalayo yung bundok, kahit gaano kaputik, kahit nga ultimo tae nga at dura pwede nilang kainin basta lang sila iboto Tapos magugulat ka nung naboto na sila, nagsiservisyo sila sa isang pamilya lang ng mga Duterte. Ito ang masaklap ha. Sad to say, wag po kayo magalit sa akin sa mga senador at sa mga kongresista. No, wag po kayo magalit sa akin. Bakit? Hindi naman po ako magbibigay ng pangalan. Nagre-react lang. O, kung hindi po kayo ito, po kayo matamaan, wag po kayo magalit ha. Kapag eleksyon, mga dipuga, mga lintian, mga pistingyawa, kahit napakalayo ng bundok na aakyat nila. Kahit nga ang lakas-lakas ng baha, nakakatawid sila. Kahit lubid lang ang dadaanan mo, kahit wala naman lang hanging bridge o tulay, nakakatawid sila. Tapos, kapag binoto na sila at nanalo, putang ina nilang mga manluloko. Nagsiservisyo sa isang pamilya lang. Nakita niyo mga kababayan, totoo naman, wala kong sinabing pangalan Napakalayo ng bundok. Hindi halos maakyat ng sasakyan, kundi kabayo, kalabaw, motor lang ang pwedeng dumaan. Naghihelikopter para marating lang ang bundok. Tapos nung nanalo, putang ila. Putang lala. Isang pamilya lang ang siniserbisyuhan nila. Di ba? Ang hirap. Tapos magugulat ka, mangangako, bibigyan ng 10,000 ang pamilyang Pilipino na ayuda, tapos ang kuryente gawing 2,000 pababa, libre po, tangina, walang nangyayari, mga dipuga, mga sinungaling, di ba? Totoo yan, mga kababayan. Kaya pasensya po kayo mga kababayan kung nakakapagmura ako kasi totoo naman po talaga. Na gamitin ng komite. Nakatakda na itong gawin sa ika-4 ng Marso, alas 10 ng umaga, upang mapabilis ang pagpupulong sa pinakamaagap na panahon. March 10, pinakamaaga daw na pulong yan, alas 10 ng umaga. Diba? Oy, merong nagpa-shoutout dito sa Bislig City, si Jeriel Magallanes. Diba? Di na mahagilap pagkatapos. Diba? Mixed opinion. Yan ang totoo talaga. No? Kahit napakalayo ng bundok. Halos kumain na nga sila doon. Yung iba nga nakikita natin kumain na ng dahon Diba? Yung iba kumain sa takip na ng kaldero. Yung iba umiinom na sa plato. Diba? Basta lang iboto, gagawa ng kung ano-anong paik-ik, gagawa ng kung anong pautot. Tapos kapag mananalo na, putang ina, ang sarap lagyan ng pako na letter S yung hagda ng pintuan nila. Ito mga kababayan, nakakabuisit. Kapag ka-eleksyon, kahit baha, putik, kahit nga kumunoy yung daanan mo, tatawirin nila yan, basta lang iboto tapos kapag nanalo, hindi mo na makikita, hindi mo na mahahagilap. Kaya kung ako sa tutuusin lang, kung pwede nga lagyan ng tinik yung hagdanan ng mga pintuan ng senador na yan, malalaman mo talaga kung sino yung agad-agad matinik, kung sino yung hindi natitinik. Putragis na yan. Isasagawa ang pagpupulong sa pamamagitan ng executive session sa pagitan ng mga miyembro ng komite. Sir Berhel, hello po. Sabihin ay hindi ito bukas para sa pakikinig ng publiko. Target na talakayin dito ang adoption of rules o mga alituntunin na Hindi daw bukas or ibig sabihin hindi live? So ano yung parang may pinagtataguan kayo? Bakit hindi bukas sa pagkikinig ng publiko? Bakit hindi live? Yung ethics committee na yan, anong saysay? Anong saysay? Ulitin ko mga kababayan. Hindi daw ito bukas sa pakikinig ng publiko. Alas 10 ng umaga upang mapabilis ang pagpupulong sa pinakamaagap na panahon. Isasagawa ang pagpupulong sa pamamagitan ng executive session sa pagitan ng mga miyembro ng komite na ang ibig sabihin ay hindi ito bukas para sa pakikinig ng publiko. So ibig sabihin,
ano nila, ipa-privatization nila, mga kababayan, hindi bukas, no, para sa pakikinig ng publiko. Ano to, may tinatakpan kayo? Ayun yung masilip kung bakit finailan ng ethics complaint? Ganun ba yon? Kaya nga, kailangan dapat malaman ng taong bayan yan eh. Kasi alam nyo, napakarami pong mga may edad po dito sa atin. 'Di ba? Ayun, Ma'am Dinah Jane. Ayun, hi Daisy and hi Agatha. Hello po sa iyo, Ma'am Dinah Jane. No? Mga kababayan, bakit naman po, bakit naman po kailangan i-executive session nyo? Among members' agenda is adoption of rules and we will proceed to anong nakalagay dito? Target na talakayin dito ang adoption of rules o mga alituntunin na ipatutupad ng Ethics Committee na susundan naman ng inisyal na vetting o masusing pagsisiyasat ng mga kaso. Paano namin malaman yan? Anim ang merong ethics complaint dyan. Ang pinangalanan lang dyan, si Bato, si Chis Escudero lang. So, paano yung 4? 'Di ba? Paano malaman ng taong bayan kung sino yung mga senador na mga bulakbol at may mga ginawang kababalaghan kaya sila ay na reklamuhan ng ethics complaint? 'Di ba? Bakit hindi nila i-open 'yan? Bakit hindi nila isa publiko? 'Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan, may pinagtataguan, may tinatabunan. Yan ang mahirap. Paano malaman ng taong bayan yan kung yung nireklamo ng ethics complaint ay baka may nirip yun, kaya finailan ng ethics complaint. Yung isa baka may ninakaw ng milyon-milyon yan, o yung isa may negosyo yan na hindi natin alam, illegal na negosyo. Tapos kaya finailan yan ng ethics complaint. So hindi malalaman ng taong bayan yan. Di pagdating eleksyon parang wala lang. Yung ethics complaint niya parang wala lang nangyayari. So, tatakbo ulit, mangloko ulit, manglinlang ulit, Tumanggi ng ilahad ni Senator JVS ito ang mga senador na may ethics complaint dahil hindi niya ito patas para sa mga kasong wala namang kabuluhan. Ayan na, dito na naman tayo sa mga kasong walang kabuluhan. Hindi daw ibibigay yung 4 na mga senador na merong ethics complaint. Yung 4, yung 2 lang. Si Bato, si Chis Escudero lang. Nako po, mga kababayan, anong klaseng ito? Kung ganyan lang din naman pala, i-private nyo na lang. Yung Senado, gagawin nyo lang yung private agency. Gayahin nyo na lang yung Armed Forces at PNP. May sarili kayong patakaran. Kahapon isinampa ang pang-anim at panghuling ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bunsod ng nasa 3 buwan ng patuloy na pagliban nito sa sesyon. Ayan na. Nito, tinanong si Soto kung wala pang committee membership wala ng committee membership si De La Rosa. Sa isang mensahe, kinumpirma ng tagapangulo ng Senado na halos lahat ng committee memberships ni Senador Bato ay natanggal na sa... Ayan. Ito na, mga kababayan. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na almost all the rest remaining a replacement will be elected. We are simply following Senate rules. Therefore, the coms that not have necessary retain his membership. So, eto na nga, mga kababayan, pagbubutuhan nila at replace will be elected. A replacement will be elected. So, ngayon, mga kababayan, ang nangyari dito kay Bato de la Rosa, tinanggalan na siya. Halimbawa, siya yung chairperson pagdating sa mga krimen kasi pulis nga siya. Tapos pagdating naman dito sa about sa mga batas-batas, Marcoleta sa Senate Blue Ribbon, ganyan yan sila eh. Tapos pagdating naman dito kay Robin Padilla, yung about sa fake news, siya din yung chairperson dyan. Tapos pagdating kay Aimee, about dito sa foreign relation, yung kay Aimee, kaso tinanggal, pinalitan nga kay pinalitan si Aimee ni Erwin Tulfo. May mga ganyan yan sila mga kababayan, may mga toka sila. So ngayon, mga kababayan, kinumpirma po ni Senate President Tito Sen, ayan na yes, almost all. So tinanggal na po, mga kababayan, tinanggal na po ng Senado lahat ng
committee membership ni Bato. So sa madaling salita mga kababayan, wala nang papel si Bato sa Senado kung tutuusin. Actually sa 100%, 80% wala na siyang function. So 20% na lang ang nangangahulugan na senador siya in the name or sa ngalan ng binoto siya ng taong bayan. Pero kung tanungin natin, may function pa ba siya? Meron pa ba siyang assignment? Meron pa ba siyang toka? Wala na po. So sa madaling salita, para sa akin, so 80% sa 100% si Bato ay wala ng saysay sa Senado. So 20% na lang sa ngalan na siya ay senador at binoto ng taong bayan. Actually, hindi na rin po natin siya matatawag na senador na binoto ng taong bayan kaya hindi naman siya nagsiservisyo, hindi naman siya pumasok. Ang kapaitan nga lang doon mga kababayan at unfair ay sumasahod. Wala namang ginagawa. So, yun nga. Sa madaling salita mga kababayan, wala ng kwenta si Bato. Ulitin ko pakinggan ninyo mga kababayan. Si De La Rosa sa isang mensahe kinumpirma ng tagapangulo ng Senado na halos lahat ng committee memberships ni Senador Bato ay natanggal na sa kanya. Ihahalalaan niya ang papalit sa iba pang mga komite kung saan siya miyembro. Paliwanag ni Senador Tito Soto, sumusunod lang sila sa Senate rules kaugnay ng bilang ng non-attendance o pagliban ng miyembro sa isang komite. Ella, sa panayam kay Senate President Tito Soto kahapon ay kinumpirma na rin nito na mayroon silang rules on the absence of committee work. Ayan na. Kung saan sa ilang pagkakataon o ilang beses na pagliban ng senador sa mga committee hearings ay pwede na itong alisin sa komite. Ngunit kinumpirma nito na hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang general rules sa Senado kaugnay naman sa hindi pagdalo sa mga sesyon ng isang senador. Nako mga kababayan. So, para sa akin to sa 100%, 80% wala ng kwenta si Bato. So, sa madaling salita, isang pirma na lang ng bulate, mawawala na siya. Yeah? O sa madaling salita, liligwak na siya. So, kung ngayon, halimbawa maligwak siya ngayong buwan na to, or else, magulat tayo, baka aarestuhin siya sa Marso. Ay, sorry, nadulas na naman ako. Ito na naman tayo Ay, wala kayong narinig mga kababayan. Halimbawa, maliligwak siya ngayong Pebrero. Tapos, aarestuhin siya sa Marso. Ayan na naman tayo Ay, nako, ito kaming bungangang to hindi makapagtimpi Oo. So, ngayon mga kababayan, ayun na nga. Natawa ako. Onyemas, Marso daw. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Kung halimbawa man ngayong February, tanggalin siya bilang senador. So kumbaga, floating na siya ngayon Kumbaga, wala na siyang papel. So, halimbawa, natanggal siya. Tapos, maaaresto pa siya sa Marso, sa ICC. 'Di ba? So, kung maaresto po siya sa ICC, mga kababayan, wala na pong jurisdiction ang Pilipinas at kasi meron kasi mga nagtatanong, mga kababayan. Meron kasi mga nagtatanong, paano yan Ken kung maaresto si Bato, si Bongo? Sitting senator sila ngayon. So anong mangyayari kapag nasa dahig na sila ikinulong? So senador pa rin ba sila sa Pilipinas? Mga kababayan, ito po ang aking masasabi. Hindi na po sila senador kung sila po'y maaresto at sa dahig sila na kulong. Kasi bakit? Okay lang kung dito sila sa Pilipinas ikinulong. So, dito kasi sa Pilipinas, kahit nakakulong ka bilang senador, may karapatan ka pa rin magtrabaho bilang senador at sumasahod ka pa rin. Yun nga lang, yung sahod mo, hindi sa'yo direct, may ibang magkiklaim, kumbaga pamilya mo. Pero magtatrabaho ka pa rin, continue. Pero mga kababayan, ang sitwasyon kasi ni Bato at ni Bongo, kung sakaling arestuhin sila at sa dahig sila ikulong, wala na po silang ganun. Kasi bakit ang layo na po nun? Paano siya mag-report? Ano yun? Isisend niya sa cellphone, isisend niya sa wala namang internet doon. Pangalawa, wala ding cellphone doon. Bawal nga makapag-picture. Hindi nga natin nakikita kung ano na hitsura ni Digong. Baka mukha na siyang si Undin. Di ba? Mukha na siyang si Pipi Smith. Mahaba na daw ang buhok. Rockstar na daw. So, ganun po yun mga kababayan. So, sa madaling salita, kung sakaling maaresto si Bato ngayong Marso, so mag-umpisa tayo mula Marso
March, no? So sa April, dideklara na ng Senate yan na si Bato ay wala na. So April, May, June, July, August, September, October, November, December. So yung 9 months na yan plus 2027 at 2028, meron niyang madagdag na isang senador sa 2028 election. So ganito po ang mangyayari mga kababayan. Sa 2028 election, so ngayon kasi ang senador is 24. So, nagiging DepEd Secretary si Angara, so naging 23. So, ngayon mga kababayan, sa sunod eleksyon, ang senador na pagbubutuhan kukuha ng 13. Kung halimbawa si Bato maaresto, dalhin sa dahig, no? Tapos matanggal si Bato ngayon pa lang, 2026, 27, 28. Ang magiging senador sa 28, no? 2029, magiging 13 ang madagdag. So magiging 25 sana sila. Kaso lang magre-replace kay Bato. Instead of 12, magiging 13. Para yung 2 taon at 9 na buwan ni Bato, siya ang uupo, papalit kay Bato. Pero sa 2028 na yon, kung sakali na ngayong taon, makulong si Bato. Kung sakali naman, si Bato at si Bongo sabay na maaresto, so ang mangyari, magiging 14 ang senador. No? First time sigurong mangyari sa history ng Pilipinas yan. Mga kababayan, kung sakaling arestuhin si Bato at si Bongo, 2 ang lalagas na senador. So ang mangyayari ay magiging 14 ang pipiliing senador sa 2028 election. No? Kasi hindi kung dito lang sila ikulong sa Pilipinas, manatili tayong 12 senador ang pipiliin. Isa dahig na sila mga kababayan, wala ng power ang Philippines court sa dahig. So, wala na ring power ang Senate na pagiging senador nila kung nandun sila sa dahig. Kasi sa dahig naman sila kinulong, hindi naman parte ng Pilipinas ang dahig. Kasi part naman ng Dutch government yon. So, ngayon mga kababayan, if ever, 2 sila ni Bato at ni Bongo maaresto at dalhin sa dahig, magiging 14 po ang senador na pipiliin or kukunin sa 2028. Yun po yun na mga kababayan based sa aking nabasa at napag-aralan. Magiging 14 ang senador. Instead of 12, magiging 13, 14. Magre-replace kay Bato at Bongo. So ang kanilang yung 13 and 14 senator, yung 2 nadagdag, no? 2 taon at 9 na buwan ang kanilang pagjujutihan. No? So instead of 3 years, 2.9 lang, no? 2 years and 9 months. No? So swerte yung senador na yun, no? Yung pang 14 at pang 13. Nako, ang galing. Sana kung ngayon nangyari yan, edi sana si Bintulpo at saka sino yung sunod ni Bintulpo mga kababayan? Magiging senador din sana. Eh di 3 tulpo na yung nasa Senado sana. Si Bintulpo, Erwin Tulpo at Rafi Tulpo. Putang ina. Mahirap yun. Mabigat. Di ba? Oo. So yun po. At saka si Binhor Abalos, no? Nako, kung ganyan lang nangyari yun, wala Hindi pa tapos yung hearing ni Digong. Sana, pagkakaalam ko mga kababayan, wala nang pag-asa yan. Makukonflict talaga yan si Digong. Diyos ko. Kahit nga si Sara, sinabi mismo ni Sara, wala na silang aasahan pa. Tanggap na nila ang kapalaran ni Digong kung si Digong ay mabulok man sa ICC. Tanggap na nila ang kapalaran. Nakita ko nga kababayan si Sara sa kanyang speech doon sa Davao, may paiyak-iyak pa Yeah? May paiyak-iyak pa, Sara. Kilala na namin. Yung mga acting-acting hindi naiipik yan, Sara. Yeah? Wala, speech mo dun sa Davao, wala yan, Sara. Mga pautot mo na naman yan. Diyos ko. May paiyak-iyak pa siya doon. Sino nakapanood mga kababayan doon sa speech niya na binalita sa News 5 na sabi nung reporter, sa tagal-tagal kong pagko-cover kay Vice President, ngayon ko lang nakitang umiyak. Mga kababayan, tigil-tigilan nyo nga. Saan kayo nakakita nung umiyak na iyak ba yon? Higop lang yon. Gumaganon lang yon. Parang tigil-tigilan nyo ako. Wala na maniwala sa mga ganyang pautot ninyo. Kadiri. Kakasuka. So, yun po yun mga kababayan. Siguro,
naghingi ng advice kay OG Diaz na, Mama Oj, paano ba umiyak? Diba? Tigil-tigilan nyo na yan, Sarah, yung mga kaik-ikan ninyo. Hindi tumatalab sa taong bayan yan. Mas nakakaiyak pa kung aminin mo kung saan mo ginamit yung confidential fund ninyo. Yeah? Pag nalaman ng taong bayan at inamin mo yung katotohanan, mas nakakaiyak pa na at least umamin ka. Pero yung mga drama-drama mong ganyan, nakakasura, nakakadiri, yeah? Nakakasuka, di bagay. Imbis na ma-emosyon ka, matatawa ka eh. Di ba? Napanood na namin yan sa Ivy Aguas. Napanood na namin yan sa kay Maha tawag dito Salvador noon. Kay Arnaldo sa mga Ardiente. Napanood na namin yan, Sarah. Mahirap daw buhay nila sa Manila kasi nagre-rent lang daw sila. Sabi ni Benedicta, tangina, mahirap ang buhay sa Maynila, nagre-rent. Alin mas mahirap, Sarah? Ako na nag-rent sa Maynila noon o ikaw na may... Paano naging mahirap, mga kababayan? Paano naging mahirap? Paano naging mahirap? Hindi mo nga inisip kung ano ang ginastos ninyo dyan sa dahig pabalik-balik. Akala nyo parang namumulot lang kayo ng pera. Do you think, imagine mga kababayan, ilang libo ang ginastos nila papunta pabalik. Kulang-kulang sa 60,000 isang lipad sa dahig. Pabalik 100 plus. Tapos sabihin mahirap. Malaman nyo naman yan kung totoo ba yung mga kwento niyang naghihirap siya sa Maynila na nagre-rent sila. Makikita nyo yan pag nakalkal yung bank account niya. Diba? Oo, doon nyo yan malaman. So, yun po yun. Mga kababayan. Diyos mio Marimar. Malalaman nyo yan, mga kababayan. Yung